Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Heto na nga no, usap-usapan at trending ngayon itong issue patungkol sa itong si Zaldico, Zaldico ay nahuli na raw doon sa Prague, Czech Republic. Marami kasing kumikwestiyon nagtatanong dito kung saan talagang totoo bang nahuli. Marami ring nagsasabi na baka may negotiation na ito, no? Na baka nagpahuli lang. What do I mean? Baka sinadya na magpahuli kasi meron na raong usapan with the administration Marcos. Kasi kung mapapansin ninyo si Marcos mismo ang unang nag-announce bago ang sa tingin ko mas nag-trending yung announcement ni Bongbong Marcos. Sa tingin ko, unang binalitaan si Bongbong Marcos ng taga DFA at si Marcos na mismo ang nag-announce. So, ang sa tingin ko, bakit ba talagang si Marcos ang nag-announce? Duda ako dyan na baka para sabihin ng tao, grabe si Marcos. Talagang anti-corruption si Marcos kasi in-announce niya talaga ang dati niyang kaalyado na si Zaldico na nahuli na at ikinatuwa pa daw ni BBM ito. Parang sasabihin na he is innocent, no? Kasi marami ang nagsasabi, ano ka ngayon, Bongbong Marcos? Patay ka ngayon kasi si Zaldico ay talagang magsasabi yan kung ano ang nalalaman niya. Meron rin ganyang mga usapan. So, dito sa vlog na ito, ay pakikinggan po natin itong si retired AFP General sa pagkahuli ni Zaldico. Kasi nabanggit po niya dito sa vlog na ito na wag lang nilang patayin si Zaldico. Yan, di ba? Kagabi, nag-vlog ako dito. Nung isang araw, nag-vlog ako dito na delikado po ang buhay ni Zaldico. Yan ang katotohanan. Delikado ang buhay ni Zaldico. Kasi pwede siyang gurgurin para tumahimik na lang. Mamamatay yung issue patungkol sa flood control na kung ano man ang nalalaman ni Zaldico. Delikado. Basta wag lang nilang gurgurin si Zaldico. Yan ang sabi ni retired AFP dito. Yan ang ating pakikinggan mamaya kasi mayroon po tayong mga makukuhang analysis dito. Ito pa. Pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, the second part of this video is naglabas na po ng opinion itong si Senator Marcoleta. Nagbigay na siya ng opinions patungkol dito sa surprise witness sa impeachment na si sinungaling na si Ramil Madriaga. Totoo naman yan ang pangalawa nating pag-uusapan kasi po meron pong nababasang nababasa na kalokohan dyan sa kamera. Sabi ni Marcoleta. Mamaya, yan ang ating pag-uusapan Pero guys, bago ang lahat, like and share muna. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Malaking tulong na yan sa channel natin. Okay? Heto, panoorin natin itong si retired AFP General. Wag lang nilang gurgurin si Zaldico. Kasi si Zaldico, marami itong nalalaman. Tingnan lang natin kung lulusot pa si BBM dito. Kung nahuli nilang talaga si Zaldico, it's good for the country. I can only say that. I do not want to telegraph anything to them, dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Zaldi and they're taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Zaldico ma-ensure natin. Alam niyo, sa totoo lang, ang pinaka-importanting tao ngayon para sa problema natin dito sa flood control, si Zaldico. Kasi trilyon po ang hindi pa naisauli
na pera. Magkano ba yung naisauli? Mga 500 million pa, di ba? Mga 500 to 600 million pa yung pera na naisauli dito sa flood control. Pero ang nawalang pera, trilyon. Trilyon. Imagine that, 1 trillion. Di ba? Tapos sasabihin ng ICI, solve na ang magtatapos na po kami. Natatapos na ang ICI pero hindi pa naibalik yung pera. Di ba kalokohan? So, ito yung missing link. Si Zaldico po ang missing link. Nasa kanya po lahat ng mga impormasyon kung sino ang mga buwaya, sino ang mastermind na nilunok lahat ng pera. Nasa kanyang Kaya sana naman kapag nandito na si Zaldico sa Pilipinas, ay i-gather mo na ang ebidensya mo, Zaldico. Matutuwa pa ang taong bayan sa iyo kapag yan ang gagawin mo. Para sigurado si Zaldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita. Nag-anunsyo po ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na raw ng mga otoridad itong si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic Attorney General. At sinabi po na nakikipag-ugnayan na po ang Philippine government sa Czech authorities para po maibalik sa bansa itong dating congressman. Ngayon, Zaldico ang kanila pong mahahawakan. Do you think, sir, ito na ang simula ng kalinawan sa issue ng flood control? Alam mo, kung nahuli nilang talaga si Zaldico, it's good for the country. I can only say that. I do not want to telegraph anything to them, dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Zaldi and they're taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Zaldico ma-ensure natin para siguro si Zaldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita, maglahad sa taong bayan. Maganda yan. I mean, alam mo, kung ako halimbawa, nasa gobyerno, I am going to offer Zaldi, gagawin kong state witness si Zaldi. Yung mga mobster, yung mga mafia sa Amerika, hindi naman yun na-penetrate ng gobyerno until nakakuha sila ng mga katulad ni Zaldico. I don't want to say anymore, but I'm telegraphing some messages to them already. So Ito credible ang kanyang mga informasyon dito. Remember, this is a retired AFP. Meron siyang mga nalalaman na mga intelligence na mga ginagawa sa mga ganitong bagay. Okay? Kaya nga ako po'y, sa totoo lang ako po'y natatakot rin dito sa pagkahuli ni Zaldico. Kasi hindi natin alam ang utak ni Zaldico, baka babaliktad na naman ito. Baka kausapin siya ng Administrasyong Marcos. Sasabihin dito na, huwag ka na lang tumahimik ka na lang. Ibibintang natin to sa mga kalaban natin. Baka may ganun Kasi kapag it will go 360 degrees ang mga sasabihin ni Zaldico dito, talagang magtataka ang tao. 'Di ba? Harap-harapan ng panluloko na talaga ng administrasyon yan. That's the first na posibleng mangyari. Pangalawa, kapag si Zaldico ay maninindigan siya sa kanyang mga sinasabi na sangkot si BBM, yung asawa ni BBM, ang anak ni BBM at ang pinsan ni BBM, kung maninindigan siya,
ang kanya pong sitwasyon rin is delikado. Pwede siyang gurgurin. Pwede siyang gurgurin. Kaya nga, lagi niyang binabanggit noon sa kanyang pinalabas na video na siya po ay natatakot sa kanyang seguridad. Kasi hindi po biro yan ang kanyang i-reveal. Kasi, duda ako rito, marami itong ebidensya na tinago niya. Sa kanya ito ilalabas kapag nasa korte na. Kasi for sure, itong si Zaldico, ina-advisean rin ito ng mga abogado niya. Kasi siyempre yung trabaho ng mga abogado, you will give it all para lang mapawalang sala ang iyong kliyente. O the minimum is mabawasan ang kanyang kasalanan o hindi yung grabe yung kasalanan talaga. Pero ang nakakalungkot dito, ang administrasyon na siyang mag-investigate kay Zaldico ay kasabwat. What do I mean kasabwat? Paano yan lilitisin si Zaldico when in fact, ang kanyang revelasyon, kasabwat ang kanyang dawit ang administrasyon sa kanyang sasabihin. Yun ang ibig kong sabihin. Dawit eh. So, can we have a fair trial patungkol dito? Parang hindi. Di ba? Imagine, pagdating ni Zaldico dito, i-hearing yan dyan sa Senado. Sa Senado, yung Senate President, si Tito Soto. Sino si Tito Soto? Si Tito Soto ay kaalyado lang naman ng presidente. Si Zaldico, ang in-expose niya ang presidente. Paano magtatagumpay itong kaso na ito? Yan ang ikinatakot natin ng taong bayan. Dalawa ang posibleng mangyari. Now, sino ang hahawak nito? Yan ang tanong. Supreme Court? Kasi kung Supreme Court, malaki ang chance na talagang mabigyan po ito ng patas na investigasyon. Pero kung sa Senado at sa Kongreso, if doon po ito i-hearing muna, alam na natin kung anong gagawin. Ang daming mga propaganda doon na pwede nilang i-twist na naman para magmukhang walang kasalanan yung binabanggit ni Zaldico, which is si BBM, ang pinsan, ang anak, ang asawa. Mabigat ito ha. Ika nga, sabi nila, the biggest scandal, the biggest heist, or the biggest robbery that happened in the Philippines. Itong flood control scandal. Wala, hindi po mabibigyan ito ng fair trial. Tapos ngayon, mas nakatutok pa sila dito kay Madriaga. Ano ba ang issue ni Madriaga? Yung impeachment complaint na 125 million? Compared to this trillion, itong didibatihan natin dito kay Zaldico, trillion po ang nawalang pera na merong mastermind na hawak nito. Tapos nakatuon sila ng pansin dito kay Madriaga. Di ba nakakagalit? Halatang halata na iniiwas itong flood control scandal, flood control issue, the biggest heist, robbery, korupsyon ng Pilipinas, nililihis nila dito sa issue ni Madriaga. Itong sinungaling na Madriaga na walang credible. Pinapaniwalaan nila ang isang may kasong robbery, may kasong kidnapping. Pinaniwalaan nila. Non-bailable yan. Tapos heto, isang kongresista na nagsasabi na ng totoo, itong 18 ex-marines na mga escorts at trabahante ni Zaldico, yun pa yung hindi pinaniniwalaan. Imagine that one. You compare isang kriminal, ikumpara mo yung isang kriminal sa isang
kongresista at mga 18 ex-marines, ang gobyernong Marcos mas pinaniniwalaan pa yung kriminal? Ha? Doon kayo magtataka. Usapan natin yung mga muna. Dahil natutuwa ako dahil iuwi nila. Sana uwi nila kasi mabuting makausap natin siya dito. Opo. Tsaka ang tanong dito, sir, Yan nga, ang tanong, iimbitahan ba yan sa Blue Ribbon Committee? Di ba? Hello? Ping Lacson, hello? Nandito na po si Zaldico. Ping Lacson, hello po. Buhay ka pa ba? Ping Lacson, nahuli na si Zaldico. ang bibigyan ba nila ng pagkakataon na makaharap doon po sa Senate Blue Ribbon Committee? Na alam mo naman, ang komento ngayon ng taong bayan, hindi po sila kontento sa naging resulta, no? Although may mga partial committee report na po ang Blue Ribbon, pero hindi pa rin nasisihan ang mayorya ng mga Pilipino sa resulta. Baka nga siguro si Zaldico hindi pa makarating ng Pilipinas, nagurgur na yan. Patay tayo dyan. Kasi si Zaldico po ang the biggest state witness dito sa flood control. Siya po talaga lahat-lahat. Resulta po ng investigasyon sa flood. Baka nakalimutan nyo. Baka nakalimutan nyo. Anong nangyari kay Yusek Cabral? Baka nakalimutan nyo. Control. Wala naman po kasi nakakatuwa sa investigasyon na ginagawa nila. Hindi ko investigasyon ang ginagawa nila. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nag-imbestiga, hindi po investigasyon ang ginawa nila. Pagtatakip ang ginagawa nila. Pinagtatakpan nila yung mga may kasalanan. Hindi po yun investigation, kundi hindi ko makatch yung proper term in English pero talagang hindi naman nila talaga balak maglabas ng katotohanan, malaman ang katotohanan, kundi pagtakpan yung mga Talagang hindi nila ilalabas ang katotohanan. Kasi sila yung nadadawit dito eh. Si Ping Lacson nga at itong si Senate President Tito Soto nakasakay doon sa helicopter kung saan yun rin ang ginamit na helicopter sa pagdala ng mga mali-maletang pera. Yan lang sana ang sabihin nila ipaliwanag yan ni Ping Lacson at ni Tito Soto na tama ba ito? Na kasi nakikita doon sa video naghahatid ng maleta. So Tito Soto and Ping Lacson can testify na yung helicopter na yan, kanino yan? 'Di ba? Kasi nakasakay na sila diyan Okay? So nung nakita nila, siguro naman lahat ng taong bayan nakakita doon sa helicopter na hinatira ng maleta. O siguro naman makatestify si Ping Lacson at si Tito Soto kung kaninong helicopter yon, para saang helicopter yon, anong mga ginagamitan nitong helicopter na ito, sinong opisyal ang laging gumagamit nitong helicopter na ito. Sila mismo, pwede silang mag-witness. Pero ano nangyari? Nakatakip yung bibig. Tahimik sila. kasala. Mula sa Blue Ribbon Committee, hanggang sa ICI, hanggang sa NBI, hanggang sa Ombudsman, lahat yan wala. Wala, hindi mo maasahan. Kahit ang pulis, hindi mo maasahan. Ang sundalo lalo na, hindi mo maasahan. Kasi, naglabas ako ng video yung non-partisanship. Talagang, at saka yung censorship. Hindi makapagsalita, hindi ang mga tao. Kahit sa private, sa civilian government, meron din palang mga pinagbabawal na hindi pwedeng magsalita against the government. Totoo na yung pinag-uusapan namin nung isang araw na yan ang problema. Ang Pilipinas ngayon is as if in a state of martial law. Di ba? So, anong ibig sabihin? Harap-harapang kasalanan
na ginawa ng administrasyong ito, hindi pwedeng pag-usapan. Hindi pwedeng pag-usapan. Nagtataka nga ang taong bayan eh. Bakit bigla na lang nawala ang issue sa flood control? Nagtataka ang taong bayan, bakit hanggang ngayon walang mastermind na naipatawag? Alam niyo ba kung sino ang nakulong? Ha? Si Bong Revilla Jr. Tang inang yan. Imagine that one. Sino si Bong Revilla? Rival ng mga taga Cavite. Yung tumatakbo sa Cavite. Sino ang mga taga Cavite? Mga Rebulya. Rival. Yan. Yun ang nakulong ha, si Bong Revilla. Yan ang malaking ipinagtataka ngayon. Kawawa ang Pilipinas. Tapos sasabihin pa ng mga loyalista at mga dilawa na sana si Marcos pa rin. Mga ulul. Di ba? We're not being biased here. At tayong taong bayan, nakatingin man tayo lahat sa mga balita. Yung kay Madriaga, paano? Kaming taong bayan, sige, nakinig kami kay Madriaga. Hindi kami bias na pinakinggan si Madriaga, pero sabit si Madriaga eh. Di ba? Anong nangyari kay Madriaga? Sa painting pa lang na sinasabi niya, na binabanggit niya, sabit na siya doon, tapos palusot pa. Ano ang background ni Madriaga? Dati nang may robbery na mga kaso, tapos ngayon kidnapping. Tapos, ang hindi ko maintindihan, pinapaniwalaan pa ng mambabatas natin. Ha? Yun pa yung may kredibilidad. Diba? Heto, pakinggan ninyo si Marcoleta, naggumawa na po ng opinion si Marcoleta patungkol dito. Ano rin ito? Tahimik lang ito, pero hindi ito nakikialam dyan sa impeachment na yan kasi ang tutok ni Marcoleta yung sa crisis natin ngayon. Pero ayan, sa programa niya sa Ganang Mamamayan, nagsalita na. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Sino Yan po yun? sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan po, Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi papanood. napapanood, yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ipaliwanag. ito ka mo, parang Surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw, Bakit siya surprise? marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng male-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness yan, Mantakin nyo ha, mas una pa siyang ininbitahan kesa dito sa mga 18 ex-Marines. bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Una po Sufficiency yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges
sufficient grounds, parang ganyan. Okay, Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Pero nagiging useless na si Madriaga kasi kabago-bago lang inannounce nila na magpatuloy ang impeachment proceedings kahit wala na si Madriaga. Kasi sa tingin ko ginawa nila, ayaw na nila kay Madriaga kasi napahiya na sila doon sa mga statements ni Madriaga. Yung paiyak-iyak ni Madriaga, pinagtawanan lang ng taong bayan. Tapos nabuking pa doon sa painting at hindi po consistent ang mga statement ni Madriaga. Alam nilang sabit sila doon sa Madriaga na hindi umubra yung Madriaga. Hindi po pinapaniwalaan ng taong bayan yung Madriaga nila na witness. Alam niyo ba kung sino lang ang naniniwala? Yung mga loyalista at mga dilawan vloggers. Yun lang ang naniniwala. Kasi kung bright ka, may utak ka, hindi ka mauuto sa mga statement ni Madriaga. Ang naniniwala lang kay Madriaga, yung mga bobo. O yung nagbobobobohan. Mga tanga. Pero yung mga taong talagang, yung taong bayan na talagang hinahanap ang katotohanan, inanalyze nila, wala talaga. Wala talaga. Sinungaling talaga. Makikita mo naman sa gesture ng tao, sa body language ng tao. Tapos sabit-sabit pa yung mga accusation niya. Di ba? Tapos ngayon, ayaw na nila kay Madriaga. Tatanggalin na nila sa Madriaga. Tatanggalin na nila yung picture ni Madriaga sa issue ng impeachment ni BP Sara. Ang sa akin lang ito yung paniniwala ko. 'Di ba sa plenary, magbotohan na sila sa plenary. Duda ako hindi ito mananalo. At least pakakuha sila ng 100 plus ba to na votes. Sa tingin ko ang dami ng hindi boboto niyan. Hindi naman nanalo. Ganun ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action Opo. sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tid, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweed, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya. Parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na may batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte,
aarestuhin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence, ay yung tinatawag nilang prima facie, Prima facie, opo. with sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost ano na yun eh, almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito itatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Oo. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Eh di wala. Oo. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Oho. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina, ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubaw. Yan. Asan ang ano mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal, Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Oho. Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Oh. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, Oho. pero mababa ito. Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na minamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing Yes kami. po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po, oo. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Oho. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang Siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ano? ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba Opo. ito? Pirma mo ba ito? Oho. Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang Ganun ho ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness, para halimbawa gamitin nila, Against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Oho. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko Opo. ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Parang walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata, So Sen, bagsak siya. Oho. Babagsak siya. So there is really something wrong doon sa style nila kung paano nila pinipresenta itong si Madriaga dyan sa Kamara, sa House Committee on Justice. Malinaw yung explanation ni Senator Marcoleta dito. Doon sa quantum nung certainty of conviction. Oho. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking Opo, yun. Isa pa yun. May hindi na. nalabas ng check eh. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung Daming sabit si Madriaga. kanilang pambato. Hindi, pero Sa akin lang naman kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa Kasi may usap-usapan na ito raw si Madriaga gawa ito sa isang dating senador raw. Sino kaya yan? Gawa ito sa isang dating senador na mahilig sa propagandista. Sino itong dating senador na obses at galit na galit sa mga Duterte? Yun raw ang naglikha nito
ha? Nagplano nitong patungkol kay Madriaga. Booking na booking ang pinanggagawa ni Madriaga eh. Mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas na raw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit Oo. nasabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa Sa Senado talaga dapat, Senate Court na So po. yung bahagi na yun Impeachment court. kasi boss sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon. Ang problema, At saka dapat susuriin mo yun bang mga sasabihin niya. Oho. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution. Yes po, oo. Kasi yung mga baka complaints naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable eh. Nako. Identified lahat yun, di ba? So, ganyan po hindi katanggap-tanggap ng mga mata ng taong bayan itong nangyayari ngayon sa ginagawa nilang impeachment kay VP Sara. Mas dapat sana tututukan natin itong flood control anomaly. Kaya nga ito yung sasabihin ko sa inyo sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Lagi kayong mag-post, Wag lang yung fake news Lagi kayong mag-post patungkol sa flood control scandal. Mag-post kayo, magreklamo kayo through our social media. Nasaan na ang mastermind? Na-solve na ba? You can ask questions there. Basta wag lang kayong mag-post ng mga peking balita. Yun lang ang ini-encourage ko sa mga audience ko sa Donmar TV. You asked for the result of the flood control scandal, flood control issue. Okay? Kasi yung patungkol sa impeachment ni VP Sara, political yun eh. Itong flood control. Kasi ninakawan tayo ng pera. Di ba? Pero ang nakasakit dito, ang administrasyon Marcos, hindi po sila seryoso na maisauli ang pera na ninakaw sa flood control. Bakit ba? Yan ang malaking tanong. Sangkot ba kayo dito? Bakit ayaw ninyong parang malabnaw ang inyong pag-solve dito sa issue nito? Yan lang naman ang gusto ng taong bayan eh. Kasi pera natin yun lahat eh. Pera natin yun lahat. Hindi na sila nahiya. Party sila ng party dyan sa Malacanang. Concert sila ng concert. Hindi na natin alam, ninakawan na pala tayo. Wala talaga. Nilustay, inabuso ang ating tax. Inabuso talaga nila. Remember, kayong lahat ng mga nanonood ngayon, taxpayer kayo. Lahat tayo nagbabayad. Kung saan tayo bibili, may tax na yan. Pero sino ang Sino ang nagpayaman sa tax natin? Sila yun. Yung binoto natin, yung inelect natin para maging leader. Ganyan sila kaabusado. Sa panahon ng eleksyon, kulang na lang lumuhod. Kulang na lang halikan ka para iboto ka. Pero sa pagdating ng panahon na na-elect na yan, na nanalo na, nakawan ka pa, hindi ka napapansinin, goodbye ka na. May mga taong ganyan eh. Ewan ko na lang kung sila ay maggugurgor, kung saan sila pupunta, sa impyerno ba o sa langit. Kasi
duda ko, talagang impyerno sila. Impyerno talaga. Walang mga konsensya, sa totoo lang. Walang mga konsensya ito mga taong ito. Sabi ko sa mga ating taong bayan, dapat na tayong matuto. Makailang eleksyon na tayo, hindi pa rin tayo natuto. Di ba? Hindi pa rin tayo natuto. So, lesson learned, huwag magpabudol. Yung mga magagaling mag-promise during the panahon ng campaign, yung magaling mag-promise, huwag na kayong magpapabudol ng ganyan. You asked for a track record. Ano ba ang nagawa mo bago ka tumakbong presidente? 'Di ba? Ganun. Ano ang na-contribute mo sa bansang Pilipinas bago ka tumakbong presidente? Dapat ganun ang hahanapin natin na dapat nating iboto. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, alam nyo nang mag-comment, mag-react, babasahin natin ang mga komento ninyo, ang inyong opinion sa comment section. Paki-like at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga first time na nakabisita dito sa ating channel, subscribe na po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe kasi libre lang po ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye! Dawn must be dead, dawn must be dead. You must be dead, dawn must be dead, dawn must be dead, must be dead. Si Dawn man, dito na laging nakaabang.